Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. GMRC 3, Term 1, Week 5 to 6. Gampanin ng bata sa tahanan. Para sa unang araw. Ang aking mga gawain sa tahanan. Sa aming tahanan, ako'y may mga tungkulin na dapat gampanan. Kasaping butihin, magaat mabigat kusa kong gagawin. Tiwala at husay ay pananatilihin. Paglilinis ng bahay pati bakuran, paghuhugas ng pinggan, pagdidilig ng halaman, pagpupunas ng alikabok, pagliligpit ng higaan, kusang loob na gagawin na may kasiyahan. Ano-ano ang mga gawain ng isang bata sa tahanan na nabanggit sa tula? Paglilinis ng bahay at bakuran, paghuhugas ng pinggan, pagdidilig ng halaman, pagpupunas ng alikabok at pagliligpit ng higaan. Bukod sa mga nabanggit na gawain ng bata sa tula, ano-ano pa ang mga gawain ang maaari mong idagdag? Maaari akong magtapon ng basura, mag-ayos ng mga laruan at magpakain ng alagang hayop. Paano mo maipapakita na pinahahalagahan mo ang mga gawaing ibinigay sa iyo? Gagawin ko ang aking mga tungkulin ng kusa, maayos at may kasiyahan. Kusang loob, ito ay salitang naglalarawan ng kilos na ginagawa natin ng may pagkukusa. Tungkulin, ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. Tahanan, isang lugar kung saan ka malayang nakakapagpahayag ng iyong sarili dahil kilala at tanggap ka ng mga taong kasama mo dito. Ano-ano ang mga gawain ng isang bata sa tahanan na nabanggit sa tula? Anong katangian ang tinataglay ng isang batang katulad nyo na gumaganap sa mga gawain sa bahay? Bilang isang kasapi o miyembro ng pamilya, ang mga gawain na inaatang sa iyo ay dapat mong gawin at pahalagahan. Gawin ito ng may pagkukusa at walang inaasahang kapalit. Ang pagtupad sa mga iniatang na gawain sa inyong tahanan ay pagpapakita na ikaw ay isang responsable na kasapi ng pamilya. Para sa inyong pangkatang gawain, bumuo ng 5 pangkat. Gumupit ng mga larawan ng gawain sa tahanan mula sa lumang magazine. Idikit ang mga ito sa malinis na papel at sumulat ng isang pangungusap tungkol sa napiling larawan. Sa inyong palagay, natapos ba ng bawat pangkat ang nakalaang gawain? Ano ang dahilan at natapos ng bawat pangkat sa tamang oras ang nakalaang gawain? Ano-ano ang mga gawain ng isang bata sa tahanan? Bilang isang bata, ano-ano ang mga sariling gampanin mo sa tahanan na nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa iyong gawain at kilos? Panuto, basahin ng bawat pangungusap, iguhit ang masayang mukha kung wasto at malungkot na mukha kung mali. Pagkatapos kumain, nanood agad ng TV si Lucas. Nagwalis ng sahig si Joy. Naglaro agad si Arlene. Nilinis ni Aling Maria ang kanyang ginamit sa pagluluto. Nagpunas ng sahig si Josefa. Si Luisa ay naghugas ng kanilang pinagkainan. Nagtulungan ang magkakapatid sa pagpupunas at pag-aayos ng mga kasangkapan. Nagpunas ng mga bintana si Annalyn. Si Loida ay nagluto. Tuwang-tuwa si Aling Divina sa pagtulong ng mga anak sa kanya. Narito ang mga tamang kasagutan. Sumulat ng maikling talata tungkol sa pagtulong sa mga magulang sa gawaing bahay. Para sa ikalawang araw. Kulayan ang mga larawan na tumutukoy sa mga gawain ng isang bata upang mapanatili ang kalinisan sa tahanan at kapaligiran. Gampanin, tumutukoy sa tungkulin na kung saan kaakibat nito ang responsibilidad na kailangang gampanan ng bawat isa sa tahanan. Mahubog,
Malinang ang kakayahan ng bawat bata ng may tamang asal at pag-uugali. Ano-ano ang mga ipinapakita ng mga larawang inyong kinulayan? Paano nakatutulong ang mga gampanin ng bata sa tahanan sa paghubog ng pagiging responsable? Mahalagang gampanan ng bawat bata ang kanilang mga tungkulin sa tahanan upang lumaki silang responsable, may respeto at mapagmahal sa kanilang mga magulang. Bumuo ng pangkat na may 5 kasapi, gumuhit ng 3 larawan na nagpapakita kung paano ka tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa tahanan. Isulat sa ibaba ng bawat larawan ang gawaing iyong iginuhit. Ano-ano ang mga gawain ng isang bata sa tahanan? Paano nakatutulong ang inyong mga gampanin sa tahanan upang mahubog ang pagiging responsable sa inyong gawain at kilos? Basahin ang bawat pangungusap, lagyan ng check kung ito ay tamang paraan ng pagpapanatili ng kalinisan sa tahanan at X kung hindi. Itapon ng basura sa labas ng bintana. Magpunas ng mga paa bago pumasok sa bahay. Ipunin ang pinagkainan at iwan ito sa mesang kainan. Ikalat sa sahig ang balot ng kinainang butong pakwan. Ayusin at punasan ang mga kasangkapan. Panatilihing malinis at makintab ang sahig. Ipatong ang basang-basahan sa ibabaw ng upuan. Walisan ng maayos ang sahig. Huwag punasan ang mga dingding. Panatilihing malinis ang buong tahanan. Narito ang mga susing sagot. Pumili ng isang tungkulin sa tahanan na hindi mo madalas nagagawa. Sumulat ng maikling talata tungkol dito. Isulat kung bakit hindi mo ito nagagawa at kung paano mo ito maisasagawa. Para sa 3 araw. Ang batang si Del, isinulat ni Virgie T. Takkad. Si Del ay isang batang responsable. Paggising sa umaga, kasama ko siyang nagliligpit at nag-aayos ng pinaghigaan namin. Kusa siyang nagwawalis ng mga kalat sa bahay at naghuhugas ng mga baso at platong aming ginamit. Talagang responsable at maaasahan si Del, kaya mahal namin siya. Hilig niya ring maglaro malapit sa nakatayo ng tsubibo sa may barangay hall. Isang araw, nakakita siya ng pitaka at hindi niya alam kung sino ang nagmamay-ari nito. Kaya, nagmadali siyang pumunta sa barangay hall. Pagdating doon, hinanap niya si Kapitan Ambo upang iabot ang pitaka. Kanino ito, Del? Tanong ni Kapitan Ambo. Napulot ko po ang pitakang ito sa kalsada habang kami ay naglalaro. Magalang na tugon ni Del. Mabuti ang iyong ginawa, Del. Maaaring hinahanap na ito ng may-ari. Ipapatuntun ko sa mga barangay tanod ang nagmamay-ari ng pitakang ito upang maisaoli. Salamat sa iyo, Del, wika ni Kapitan Ambo. Ipaabot mo sa iyong magulang ang aking pasasalamat at pagkatuwa ko sa iyong ginawa. Dagdag pa niya, bilin po ng aking tatay at nanay na ibalik sa may-ari o ibigay sa kinauukulan ang mga bagay na aking napulot. Pagpapakita raw po ito ng pagiging isang mabait at responsableng mamamayan, wika pa ni Del. Sinaluduhan ni Kapitan Ambo si Del sa kanyang ginawa at binigyan siya ng tiket sa pagsakay ng tsubibo bilang gantipala. Umuwi si Del na may galak sa kanyang puso. Niyakap siya ni nanay at tatay at hinagkan sa kanyang pisngi. Kinabukasan, masayang-masaya si Del na sumakay sa tsubibo. Ano-ano ang mga ginagawa ng batang si Del sa kwentong pagkagising niya sa umaga? Nagliligpit siya ng higaan, nagwawalis ng bahay at naghuhugas ng baso at plato. Alin sa mga ginagawa ng batang si Del sa kwento ang ginagawa mo rin? Anong katangian ang ipinakita ni Del sa kwento? Si Del ay responsable, matapat at mabait. Responsable, pagtupad sa mga tungkulin ng isang pagiging mabuting mamamayan. Gantimpala,
Isang bagay, parangal, pabuya o premyo na ibinibigay bilang pagkilala sa husay, tagumpay, pagsisikap o kabutihang nagawa ng isang tao. Tsubibo ay isang sasakyang panlibangang pambata na binubuo ng isang bilog at umiikot na kalatagan o plataporma at mga upuang pampasahero. Ang tahanan ng isang pamilya ay kinakailangan na maayos at malinis, kaya nga mayroong mga tinatawag na gawaing bahay. Ang gawaing bahay ay mga gawain na kinakailangang gawin ng mga miyembro ng pamilya upang maging masinop ang mga kagamitan at iba pang bagay sa loob at labas ng tahanan. Bumuo ng 5 pangkat, kunin ang activity card at isadula ang nakatalagang gawain sa tahanan sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Tamang gawin sa tahanan. Sinusunod ko ang utos ng aking mga magulang. Inililigpit ko ang aking mga laruan pagkatapos gamitin. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay. Iginagalang ko ang mga kasama ko sa bahay. Inaayos ko ang aking silid-tulugan pagkagising. Paano mo ginagawa ang iyong mga gampanin sa tahanan? Paano nakatutulong ang iyong mga gampanin sa tahanan upang maging responsable ka? Basahin ang bawat pangungusap, isulat ang tama kung wasto ang ipinapakita at mali kung hindi. Iniiwan kong nakabukas ang gripo pagkatapos maligo. Nililinis ko ang lugar na pinagawaan ko ng aking proyekto bago ito iwanan. Hinahayaan kong nakakalat ang mga ginamit kong aklat sa mesa matapos gawin ang takdang aralin. Inaayos ko ang aking higaan pagkagising. Pinupunasan ko ang mesa matapos kaming kumain. Gumagawa muna ako ng proyekto bago makipaglaro sa aking mga kaibigan. Itinatapon ko ang aming basura sa tabing ilog. Inaapakan ko ang mga halaman sa aming bakuran. Binubuhusan ko ang toilet bowl matapos ko itong gamitin. Ibinabalik ko ang aking mga laruan sa tamang lalagyan pagkatapos maglaro. Narito ang mga susing sagot. Isulat ang mga gawain sa tahanan ng bawat miyembro ng iyong pamilya. Ama, tatay, ina, nanay, kuya, ate, bunso. Para sa ika-4 na araw. Think, pair, share. Paano mo maipakikita ang pagiging responsable sa pagtupad ng iyong mga tungkulin sa bahay ayon sa tagubilin ng iyong magulang at nakatatanda? Mga salita at kahulugan, pagtupad, proseso ng pagganap, pagsasakatuparan o pagkakaroon ng katuparan sa isang pangako, utos, tungkulin, inaasahan o ipinangakong gawain. Mahubog, malinang ang kakayahan, sanayin o turuan ng tao tungkol sa asal o pag-uugali. Balikan ang slogan ng bawat pangkat. Ano mga salita sa slogan ang nagpapakita ng pagiging responsable? Paano nakatulong ang iyong mga gampanin sa tahanan sa paghubog ng pagiging responsable? Ang mga sariling gampanin ng bata sa tahanan ay nakatutulong upang sila ay mahubog ng wasto, maayos at responsable. Ang pagiging responsable ay naipapakita at napapatunayan ng bawat bata sa pamamagitan ng wastong pagtupad ng mga gampanin batay sa mga tagubilin ng magulang at nakatatanda. Bumuo ng pangkat na may 5 kasapi, gumawa ng slogan na nagpapakita ng pagiging responsable sa pagtupad ng gampanin ayon sa tagubilin ng magulang. Paano mo maipakikita ang pagiging responsable sa pagtupad ng iyong mga gampanin sa tahanan? Bakit mahalagang gampanan ang iyong mga tungkulin sa tahanan? Basahin ang mga pangungusap, iguhit ang puso, sapat lang kung nagpapakita ito ng pagiging responsable sa tahanan. Gumagamit ako ng salitang po at opo kapag ako'y inuutusan ng aking magulang. Sumusunod sa utos ng mga nakatatanda sa akin ng may kababaang loob.
Tumutulong ako sa mga gawaing bahay nang maluwag sa aking kalooban. Natutulog ako sa tamang oras upang hindi ako mapuyat. Nanonood ako ng palabas sa telebisyon bago ko gawin ang takdang aralin, kaya malalim na sa gabi ako natutulog. Iniiwasan ko ang pagkain ng junk food upang maiwasan ang pagkakasakit. Isinasabuhay namin ang pagmamahalan at pagsusunuran sa aming tahanan. Isinasaalang-alang ko ang tamang oras ng panonood ng palabas sa telebisyon sa aming tahanan. Paborito kong maglaro sa labas ng bahay sa maghapon. Nag-aaral ako ng mga aralin sa gabi upang handa akong kinabukasan sa klase. Narito ang mga susing sagot.